Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddha Swarupananda Paramhamsa Chinamani Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol. Haribol po sa inyo lahat. Namaste. Ngayon po ang topic natin ay ang paghahanap ng karya ng Diyos na walang Diyos. Ang kaharian ng Diyos na walang Diyos. Nang hinahanap ng mga maraming tao. So, maraming maling ideya ang mga tao tungkol sa kung ano ang kaharian ng Diyos. At ang mga ideyang ito na hindi wasto ay nagpapakita ng nilalaman ng kanilang kamalayan, ng kanilang mentalidad, ng kanilang puso. Ang karaniwang mentalidad o consciousness ng mga natin ay isip natin tayo ay material. Tayong katawan na to. Meron tayong isipan, ang laman din ay mga material na bagay-bagay at ang puso natin ay nababalutin na impluwensya ng material. Ang hangad ng ating puso ay material na bagay, material na ambisyon. At ang pagkakita natin sa ating sarili, tayo ay narito sa mundo na ito, sa buhay na ito, nabubuhay tayo at ang tingin natin sa sarili natin ay narito ang lahat ng bagay-bagay. Narito ang mundo na ito, narito ang mga iba't ibang nilalang. At tayo yung nasa sentro. Yung mga yan, tao, mga bagay-bagay, mga nilalang, ay nakalaan para sa ating kasiyahan. O para pagsilbihan tayo, para bigyan tayo ng kasiyahan. So, isip natin na tayo ang tagapag-enjoy, tagapagtamasa, dapat pagsilbihan. Dapat masunod yung mga gusto. So, meron tayong mentalidad ng pagiging tagapag-enjoy, enjoyer mentality. I am master or boss mentality. Hindi naman sir, hindi naman ganun iniisip ko. Sabihin nyo, hindi naman po hindi naman ganun mag-isip. Tingnan po natin yung ating mga ugali. Pag hindi nasunod yung gusto natin na para sa sarili natin, nagagalit tayo. Gusto natin tayo masunod. Tayo yung binibigyan ng kasiyahan. Isip natin tayo ay material at iligay tayo sa material. So, yung material na bagay na yan, bakit mapunta sa akin yan? O sana ay mapunta sa akin para ma-enjoy ko. Itong tao na to, dapat sana ay sumunod sa akin o pagsilbihan ako. So, yun ang karaniwan nating mentalidad. May bahid ng materialistikong
pananaw sa buhay. So, karaniwan sa atin ay tayo ay mga materyalistiko. Apektuhan tayo ng materyalismo. Ako ay materyal at liligaya ako sa materyal. And then iba naman sa atin merong, konsepto ng, nababalutan tayo ng konsepto, naimpluwensyahan tayo ng konsepto ng, salvationismo. Salvationism, paghahangad ng, kaligtasan sa mga pagdurusa, paghihirap sa ating buhay. Siyempre gusto natin mag-enjoy, ayaw natin ng suffering. Gusto natin maligtas sa mga suffering. Malibre sa mga pagdurusa. So tingnan natin itong pagiging materialistic, salvationist, materialism saka salvationism, ang pinakadiwa niyan ay para sa sarili. Parang isang barya o coin ng merong ibon, may tao, 'di ba? Isang coin ng, pagiging makasarili. Yung isang mukha ng coin ay, materialism. Yung isa namang gilid o isang bahagi ng, mukha ng coin ay salvationism. So, 'yan ang karaniwang consciousness natin. Sa consciousness na 'yan, ah, nag makikita naman natin yung ating idea, dala-dala natin yung consciousness na 'yan sa idea natin, paningin natin sa kung ano ang kaharian ng 'yun, okey? So, ano ang mga idea ng mga tao sa kung ano yung kaharian ng Diyos, okey? Idea ng mga tao, ang kaharian ng Diyos ay mangyayari sa atin, makapasok tayo sa kaharian ng Diyos kapagka darating si Lord Jesus Christ. Darating si Lord Jesus Christ at, yung mga tinatawag na nagsu-surrender sa kanya, sa kanya, sumusunod sa kanya ay, ma maiwan dito sa mundo na ito. At 'tong mundo na 'to, itong materyal na mundo na ito ay, magiging parang, langit, kaharian ng Diyos na wala ng, pagdurusa, wala ng suffering, wala ng kamatayan, wala ng pagkakasakit, okey? At ang mangyayari lang ay puro kaligayahan. Wala ng at ang idea nilang kaligayahan ay materyal na kaligayahan. Kumbaga ang mangyayari, ang idea nila, dito natin mararanasan yung kaharian ng Diyos. Ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Yung section na ito ibibigay sa atin. Wala yung Diyos dito, nandun siya sa kaharian niya. Pero bahagi ito ng kaharian niya. Iiwan niya ito sa ating mundo na ito. Yan. At wala ng suffering. At ang mga makikinabang dito yung mga tinatawag na mga sumusunod sa kanya, tagasunod niya. Pero ang diwa pa rin ay materialistikong pag-e-enjoy. Pag-e-enjoy ng materyal na bagay at walang pagdurusa, okey? Materialism saka salvationism yung yung konsepto nila. Pero sa mundo na ito, okey, ang interes nila ay mag-enjoy. Sa mundo na ito dahil wala ng suffering, mas maraming enjoyment, maraming sapat na
maraming material na bagay. Pero wala yung Diyos, nandun sa kaharian niya, okey? At ang, papel ng Diyos ay largahan tayo ng anuman ating pangailangan dito sa mundo na ito, na lubos-lubos na tayong mag-e-enjoy dito sa mundo na 'to at wala ng tatanggalin niya yung mga pagdurusa, wala ng kamatayan, okey? Tayo mairal dito, dalada baba dala-dala natin yung katawan na ito. Kumbaga yung mga mga namatay, i mabubuhay silang muli. Bubuhay sila, dala yung katawan na ito, okey, mabubuo, makinis uli, maganda uli, ay, ta's wala ng kamatayan, wala ng pagkakaroon ng sakit, wala ng gano'n, wala ng pagdurusa. Panay na lang na materyal na pag-e-enjoy, walang suffering. So ito yung isa sa idea nila tungkol sa kaharian ng Diyos. Mangyayari ito dito sa mundo na ito, okey? Pero wala yung Diyos dito. Nandun siya sa sarili niyang kanyang hiwalay siya sa atin, nandun siya sa kaharian niya. So, yun namang isang idea ay, aalis sila sa mundo na ito, pupunta sila sa tinatawag nila na langit o kaharian ng Diyos. Magtitiis sila dito, okey, na mayroong pagdurusa dito, okey, titiis sila. Merong mga problema, pero meron silang sa imahinasyon nila, sa tinatawag nila na sa susunod kong buhay, okey, pupunta ako dun sa tinatawag na kaharian ng Diyos o langit, okey. At doon ay makakapiling ko yung aking, pamilya, o alaga kong aso, okey, sama-sama kami dun. Doon din ay mag-e-enjoy kami, mag-e-enjoy kami sa kaharian ng Diyos na yun. So, ang idea nila hindi itong mundo na 'to, yung kaharian ng Diyos na yun, okey. Pero ang idea pa rin ay mag-enjoy. At ang idea ng kaharian nila ng Diyos na yun ay wala na ring suffering, puro material enjoyment din, okey, enjoyment. At yung pananaw nila sa Diyos ay ang Diyos ay hindi persona, isa siyang, espiritu at ang idea niya sa espiritu ay walang anyo. Siya lang, lulutang-lutang diyan sa buong paligid at ang trabaho niya ay patuloy tayong sustentuhan ng kakailangan natin sa pag-enjoy at, alisin yung mga suffering. So ito yung, mga idea tungkol sa kaharian ng Diyos. Minsan nga meron tayong matatanggap ng mga pamphlet, kung saan, naka-drawing dun sa pamphlet na yun, maliit na pamphlet, may drawing dun na yung tao ay, maayos yung itsura, maayos yung pananamit, may hawak-hawak na juice, may table, tapos sa paligid ang ganda ng, landscape. Ay, ang gandang halaman, may bulaklak, tapos meron pang katabing leon diyan, 'di ba? Hindi nakakagat yung leon, maamoy yung leon. At yung pamilya mo, naglalaro yung mga anak mo, enjoy ba, magandang materyal na sitwasyon. Pero walang Diyos. Ang papel ng Diyos, sustentuhan pa rin tayo sa ating, materyal na enjoyment. Ayusin yung mga suffering. Meron pang idea sa kaharian ng Diyos na na doon sa kaharian ng Diyos, ang kalsada ay kalsada na ginto. Wow! Gusto kong mapunta diyan.
Maraming ganito baka puwedeng ibenta ko 'yan, maraming pera kapal ang katumbas niya. Ah, so, ba't mga idea na ang, mensahe ay materyal na kasaganaan, materyal na, pag-e-enjoy, ah, walang ano, walang kamatayan, walang pagdurusa, anong problema? Tuloy-tuloy na walang katapusan na enjoyment. At 'pag ikaw naman hindi sumusunod, hindi ka nag-surrender kay Jesus, Diyos, ay doon ka naman na habang buhay ka naman, eternal ka naman do'n sa ano, sa impyerno na ikaw ay punong-puno ng pagdurusa. Ay, kasama mo yung mga hindi sumusunod. Anyway, dito lang tayo ngayon sa kaharian ng Diyos, okey? Na tawag nila na langit, okey? So, yun ang mga Dedeklara natin na dinedeklara ng mga tunay na nakakaunawa sa kung ano talaga ang espirituwal na buhay at ano ang kaharian ng Diyos, idinedeklara nila ito na mali. Maling, pananaw tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngayon po, ayon po sa mga nakakabatid, nakakaalam talaga na kung ano ang kaharian ng Diyos. At ito rin po ang paliwanag sa Vedic literature, sa banal na kasulatan. Ito rin po ay may binanggit si Panginoong Hesukristo tungkol sa kung ano ang kaharian ng Diyos. Ito po ang kanilang, paliwanag sa kung ano ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay ang kamalayan, ang kondisyon ng iyong pagkatao, ng iyong puso, kung saan kinikilala mo na ang Diyos ang hari. Ang Diyos ang Panginoon. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Ang Diyos ang tagapag-enjoy, kasi lahat ay pag-aari niya. Ang Diyos yung supremo, supreme friend, supreme master, at ikaw ang kanyang mahal, mapagkumbabang tagapagsilbi. Siya yung hari, ikaw yung kanyang subordinate, kanyang nasasakupan at nagpapasakop ka sa kanya. Nagsu-surrender ka sa kanya. Yun ang kaharian ng Diyos. Siya yung hari at ikaw ang tagapagsilbi niya. At para tayo ay makapasok, mapunta sa gano'ng ano, kaharian ay yung ating pong kalooban, ating pagkatao, ating puso, ang ating kamalayan ay umaayon sa gano'ng, katotohanan ng ating pag-iral. Yun po ang katotohanan ng ating pag-iral. So, tayo po ay mga espirituwal na nilalang, hindi po tayo materyal. Hindi po tayo materyal na katawan na 'to at yung ating materyal na isipan. Yun po ang ating, essence o kabuuan. Ang ating pong posisyon ay subordinate po tayo. Napapailalim po tayo sa Panginoong Diyos. Bahagi po niya tayo, maliit po niya tayong bahagi. Siya yung hari, tayo servant niya. Dahil yun ang ating posisyon, ang ating pong natural na gawain ay magsilbi sa Kanya ng may pagmamahal. Ng may pagpapakumbaba.
Naghahanap po tayo ng kaharian ng Diyos. Subalit ang ating pong konsepto ng kaharian ng Diyos ay wala ang Diyos. Kundi po ang ating pong konsepto ay tayo po yung hari. Tayo po yung pinagsisilbihan. Maski man yung ating, pakikipagrelasyon sa Diyos ay nakikipagrelasyon tayo sa Diyos kung saan ang tingin natin sa Diyos, siya yung magsu-supply ng ating mga pangangailangan. Para bang tayo ay nasa isang restaurant, naupo tayo sa isang restaurant, may table diyan, tapos tawagin natin yung waiter, "Waiter, bigyan mo nga ako ng ganito. Ito pa, lagyan mo ng yelo, okey, pakibilisan din, ah, maaari hangga't maaari mainit-init yung dadalhin mo rito na pagkain, okey. Tapos yung inumin, ah, huwag masyadong matamis." So, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos ng Diyos kung ganyan yung ating pag-iisip. Tingin natin sa sarili natin, tayo yung dapat na pinagsisilbihan, mali. So, ang nangyari po sa atin, ang interes po natin ay hindi magsilbi sa Diyos. Ang interes po natin ay ang kaharian ng Diyos, pero wala yung Diyos. Yung mga bagay-bagay na ito, pag-aarian ng Diyos, eh. Yung mga anak ng mga iba't ibang nilalang, pag-aarian ng Diyos, eh, galing yan sa Diyos, eh. Interesado tayo sa mga bagay na yan, mga tao na yan na galing sa Diyos, pag-aari ng Diyos. Gusto natin tayo yung mag-enjoy sa mga bagay na yan, sa mga tao na yan, sa mga nilalang na yan. Maling-mali po ang mentalidad na yan. Yan po ang naghihiwalay sa atin sa piling ng Diyos. Ayaw po nating magsilbi sa Diyos. Gusto po natin tayo ang pinagsisilbihan. Kaya nga po narito ang materyal na mundo na ito, dahil po ang materyal na mundo na ito ay, bahagi ng kaharian ng Diyos kung saan yung mga hindi sumusunod sa Kanya, hindi nais na magsilbi sa Kanya, doon mapupunta, doon maninirahan. Dahil po doon sa kaharian ng Diyos, lahat po doon ay nagsisilbi sa Diyos. Hindi tayo puwede do'n. Hindi tayo puwede do'n 'pag ang mentalidad natin ay ayaw natin magsilbi sa Diyos. Sa halimbawa po nasa kaharian ng Diyos, sabi nung isang devotee, "Tara na, kunin natin yung bulaklak na yun, prutas na yun, dalhin natin kay Krishna." Ayaw mo magsilbi sa Diyos, "Teka, teka, 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 may gagawin ako, eh. Gusto ko munang mag-swimming, eh, mamaya na 'yan. Kaya kainin na lang natin yung prutas na 'yan, huwag natin ibigay kay Krishna, natin ibigay sa Diyos." So, hindi tayo puwede doon 'pag gano'n yung ating mentalidad. Lahat po ng naroon sa kaharian ng Diyos, sa espirituwal na mundo, sa mundo ng walang materyal, okey? Lahat po do'n ay masayang-masaya. Kaligayahan po nila ay magbigay ng, kasiyahan sa Diyos. So, itong mundo na 'to ay narito para sa sa mga katulad natin na, ayaw maging tagapagsilbi ng Diyos, kundi gustong maging pinagsisilbihan, tagapagtagamasa, taga-enjoy. So, yung mga may mentalidad na ganyan na ayaw magsilbi sa Diyos,
Yun na yung mentalidad ng pagkainggit sa Diyos o enviousness sa Diyos, enviousness of God. Nainggit tayo sa kanya na pinagsisilbihan, tumatanggap ng serbisyo ng mga na-devotee niya, nagmamahal sa kanya. Envious po tayo sa kanya. Gusto natin tayong pagsilbihan, tayong bigyan ng kasiyahan. Hindi natin alam na wala sa ating, pananaw na ang kaligayahan natin ay ang magbigay ng kaligayahan sa Diyos. Gaya po ng isang nagmamahal sa isang tao, masaya siya na makitang masaya yung kanyang minamahal. Yun po yung kaligayahan natin. Ang makita na masaya yung Panginoong Diyos. Huwag po nating isipin naliligaya tayo kung tayo yung bibigyan ng kasiyahan. Hindi po yung natural nating, posisyon at, tungkulin. Ang gampanin natin ay magbigay ng serbisyo sa Diyos. Ang gampanin ng Diyos ay tumanggap ng ating serbisyo. Maliwanag pa ba? Ang gampanin natin, ang function natin ay magbigay ng loving service sa Diyos. Ang gampanin naman ng Panginoon Diyos dahil siya po yung supreme person, yung king, the master, ay tumanggap ng ating pagsisilbi. So ang Diyos po ay isang persona. Okay? Katulad po natin. Tayo po ay mga persona, tayo po ay isang katauhan. Isa rin po siyang katauhan. Kaya lang po siya yung supreme person, kataas-taas ang katauhan. At siya po ay masayang-masaya kapag ang diwa ng ating relasyon sa Kanya ay diwa ng pagmamahalan. Ang in-enjoy po ng Diyos ay yung ating pagmamahal sa Kanya. At ang ating po enjoyment ay ang magbigay ng mapagmahal na pagsisilbi sa Kanya at ma-appreciate po natin na labis-labis tayong minamahal ng Diyos. So maling-mali ang ating mentalidad na ang gusto natin ay tayo'y pinagsisilbihan. Dahil po ang gano'ng mentalidad, ang gano'ng kamalian ay salungat na salungat sa kung sino talaga tayo. So kailangan po nating maunawaan ang tunay nating identity, ang ating pagkatao. Para po pumapel tayo, mamuhay tayo, gumalaw tayo nang naayon sa ating tunay na pagkatao. Mabuhay tayo ayon sa kung sino talaga tayo. So, dapat po ang interes po natin ay ang Diyos, hindi ang mga bagay-bagay na galing sa Diyos o ang mga tao na galing sa Diyos o anak ng Diyos. Ang interes po natin ay yung energies ng Diyos, hindi yung energetic. Mali po yan. Ayaw nating magdanas ng mga pagsasakripisyo o sakripisyo sa pagsisilbi natin sa Diyos. Dahil po sa ating pong hangarin na magsilbi sa Diyos, tayo po ay makakatikim ng mga hirap o pasakit. Gaya po ng nangyari po kay Panginoong Hesukristo. Nagpunta po siya rito para i-glorify yung Diyos, papurihan yung Diyos, pakilala sa atin ng Diyos, anyayahan tayong bumalik sa Diyos, magbalik loob sa Diyos. Gagawin niya yon kahit na
may mga panganib na nakaumang sa kanya, gagawin niya 'yun kahit na ang kapalit ay, pagsasakripisyo ng kanyang pisikal at na kaginhawaan. Gagawin niya 'yun kahit meron siyang maramdaman na hirap, alang-alang lamang sa pagsunod sa gusto ng Diyos na i-glorify yung Diyos. Gusto kasi ng Diyos na ma-glorify siya, dahil siya yung magpapaligaya sa atin. Gusto ng Diyos na maturuan tayo tungkol sa kung ano ang katotohanan sa ating buhay. Yan po ay ginagawa ng mga servant ng Diyos katulad po ni Hesus Kristo. Sa kabila man na sila ay may kakaharapin na hindi komportableng sitwasyon. So tayo na mga makasarili, ang hangarin natin ay, kaginhawahan. Okey. Puros kaginhawahan, pansariling, kasiyahan. Ang interes natin ay kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos, ang ideya natin ay kahariang mundo na walang, pagdurusa, puro kasiyahan. Tayo na mga mali yung na mga baluktot yung mentalidad, okey, eh, interesado tayo sa kaharian ng Diyos, na gano'n yung ideya natin sa kaharian ng Diyos. Samantala yung talagang pure devotee ng Diyos, hindi interesado sa kaharian ng Diyos. Interesado sila sa pagsisilbi sa Diyos. Interesado sila sa Diyos. Interesado sila sa paggawa ng kagustuhan ng Diyos. Kahit man sila ay nasa kaharian ng Diyos o narito sa mundo na 'to o nasa impyerno, basta ang gusto nila ay i-glorify yung Diyos. Turuan yung mga tao na magbalik loob sa Diyos. Dito po natin makikita kung gaano talaga sila, ka-selfless. Ay, sila po ay God-centered, hindi self-centered. Tayo po ay mga selfish, sila po ay selfless. So dito natin makita na yung kamalayan ng mga tunay na devotee ng Diyos, ng mga pure devotee ng Diyos, ng mga representative ng Diyos. Kahit saan man sila naroon, nandito man sila sa mundo na ito na may pagdurusa, nasa lugar man sila na kaharian ng Diyos, na walang pagdurusa, walang materyal na bagay, o nasa impyerno man sila, kung papuntahin sila ng Diyos doon o mabigyan ng oportunidad na magsilbi sa Diyos doon sa lugar na yon na punong-puno ng pagdurusa, hindi sila namimili. Ang pinipili lang nila ay oportunidad na makapagsilbi sa Diyos. At yung mentalidad na gano'n, kalagayan ng pagkatao na yon, kalagayan ng kamalayan na gano'n, yun ang kaharian ng Diyos. So matapos nating madinig kung ano talaga ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay ang kamalayan ng, o kondisyon ng pagkatao na nagnanais, naghahangad, ang buhay niya ay magsilbi sa Diyos. Matapos nating malaman na ito yung kaharian ng Diyos, papaano ako makakawala sa maling kamalayan na pagkaroon ng kamalayan na makasarili, pagkaroon ng kamalayan na ayaw magsilbi sa Diyos, papaano? Ang solusyon po ay kailangan po nating matikman
ang tamis ng pagsisilbi sa Diyos. Para po nating matikman ang tamis ng pagsisilbi sa Diyos, kailangan po nating magsilbi sa Diyos. Gawin po natin yung mga gawain na pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Bagamat wala tayo sa gano'ng kalagayan ng kamalayan, gano'ng kalagayan ng puso't isipan, gano'ng kalagayan ng pagkatao, gawin po natin ang tinatawag na devotional service. Devotional service sa Diyos. Mga pagsisilbi na may debosyon, pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Habang gagawin po natin ito, kahit wala man yung ating puso't damdamin sa gano'ng kalagayan ng isipan, ng kamalayan, kahit papaano po ay unti-unti nating matitikman yung tamis ng pagsisilbi sa Diyos. Ito po ay ulit-ulitin nating gagawin, makakatikim po tayo ng matamis na espirituwal na kaligayahan sa ating puso. 'Pag natikman po natin iyon, tutuloy po natin yung paggawa ng devotional na pagsisilbi sa Diyos. 'Pag ginawa po natin, lalo pa po natin matitikman yung tamis ng pagsisilbi sa Diyos. 'Pag ginawa pa po natin, lalong-lalong tatamis. Dahil nakakatikim po tayo ng tamis ng pagsisilbi sa Diyos, itatabi na po natin yung kamalayan na pagsisilbi sa ating sarili, sa ating pagsisilbi sa ating sariling kagustuhan. Kailangan po nating matikman yung mas matamis na kaligayahan kumpara dun sa inaakala nating tamis na dulot ng kaligayahan ng pagbibigay ng kaligayahan sa ating sarili. Pagkuha ng kaligayahan sa pag-enjoy sa materyal na bagay. Pagkuha ng kaligayahan sa katanyagan. Pagkaroon ng mga kayamanan. Kailangan po nating matikman yung mas mataas, superior na kaligayahan. Para po hindi na tayo maging interesado dun sa mababaw na kaligayahan na yun. Na sa totoo lang, hindi talaga tunay na kaligayahan. Ang tawag po diyan ay kunwari-kunwari o illusory na kaligayahan. Kiliti sa katawan, kiliti sa isipan. Hindi talaga kaligayahan sa kaibuturan ng ating puso. Dahil po yan ay material, tayo po ay espiritual. Ang kailangan po nating matikman ay espiritual na kaligayahan. Matitikman lamang po natin yan sa paggawa ng mga gawain na magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Hanggang sa 'pag ginawa na natin po yung pagsilbi sa Diyos, unti-unti po, hindi na tayo interesado dun sa mababaw na kunwa-kunwaring kaligayahan na yan. Ito na yung magiging mundo natin. Ito na yung magiging buhay natin. Ito na yung magiging kaligayahan natin. Ito po yung proseso. Kailangan po nating mag-engage sa proseso ng devotional service. Para po natin matikman ang pag-ibig sa Diyos, kailangan po tayong gumawa ng mga gawain ng pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Yun po yung pamamaraan. At ang pangunahin pong gawain ng pagbibigay ng kasiyahan sa Diyos ay yung gawain ng pakikinig at pagsambit ng mga pangalan ng Diyos. Kung ito po ay lagi nating gagawin, ito po ay magpu-purify, maglilinis sa impluwensya nung makasariling paghahangad para sa ating sarili na enjoyment. Magpu-purify po tayo sa impluwensya ng materyal. Magpu-purify po tayo sa impluwensya ng pagiging makasarili. Dahil ang gawain ng pakikinig, pagsambit ng mga pangalan ng Diyos ay magpapaalala sa atin
sa Diyos na siyang may-ari ng lahat, na siyang Panginoon na dapat nating pinagsisilbihan. Maaalala natin unti-unti na hindi tayo nakalaan para mag-enjoy sa sarili natin kundi magbigay ng enjoyment sa Diyos. Magbibigay po ito sa atin ng, tamis. Makakatingin po tayo ng tamis, spiritual na nektar sa ating puso. Gawin lang po sana natin ito. Ito po ay mensahe na galing po mismo sa Diyos. Kailangan lamang po nating sumunod. Kailangan po natin itong gawin. Okay po. So hanggang dito na lamang po. Naghahanap po tayo ng kaligayahan. Ang kaligayahan po na yun ay talaga lamang pong matatagpuan sa kaharian ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng kaharian ng Diyos ay tunay na kaligayahan. Pero matatagpuan lang po natin tunay na kaligayahan na yan na may connection sa Diyos. Hindi po natin matatagpuan yung kaharian ng Diyos, yung kaligayahan ng hiwalay sa Diyos, na walang Diyos. Yun po yung katotohanan. Hanapin po natin ang kaligayahan sa Diyos. Dahil sa Kanya lamang po natin ito matatagpuan. Sa patuloy pong paggawa ng proseso na ito, ay unti-unti po natin itong maliliwanagan. Sa patuloy nating paggawa ng prosesong ito, na pakikinig at pagsambit ng mga pangalan ng Diyos, unti-unti po magiging malinaw ito sa atin. Lalakas at lalakas yung ating conviction, yung ating pagkakita na tama. Matatagpuan ko ang hinahanap kong kaligayahan sa pag-ibig sa Diyos. Salamat po. Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Salamat po. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol Chan. ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. Haribol. Haribol ni Taigor, Haribol. ni Taigor, Haribol. Haribol ni Taigor,
Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Vindarama, Yan. Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Gopala, Vindarama, Gopala. Madana, Mohana, Haribo! Vindarama, Madana, Mohana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Gopala, Haribo, haribo! Govindarama, Madana, Mohana, Gopala, Govindarama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Gopala, Haribo! Govindarama, Madana, Mohana, Gopala, Govindarama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Haribo! Govindarama, Madana, Mohana, Gopala, Govindarama, Madana, Mohana. Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana, Gopala, Govinda Rama, Madana, Moana. Gopala, Haribo!
Madana Moana. Gopala, Haribo! Govindurama, Madana, Mohana. Gopala, Govindurama, Madana, Mohana. Gopala, Govindarama, Madana Moana. Gopala, Govindarama, Madana Moana. Gopala, Govindarama, Madana, Mohana. Gopala, Govindarama, Madana Moana. Gopala, Haribol, maraming pong salamat sa inyong lahat. Haribol.